So, ano tong debt jubilee at saka odious debt? So, yung debt jubilee, ito yung pinopost lang ng COVID-19 pandemic na tinatanggal na yung declaration ng pagkakautang mo from all sectors of a nation. Sa lahat ng sektor ng isang bansa, tinatanggal na o pinapatawad na yung utang mo. Lalo na kasi nung COVID-19 pandemic. So, a clearance of debt from public records across a wide sector of nation. So, ibig sabihin dun sa isang country, tanggal na yung may clearance ka na, wala na yung utang mo. So, yun yung debt jubilee. Sa odious debt naman, sa international law daw, sabi sa Wikipedia, yung odious debt hindi mo pwedeng i-classify o i-consider na utang ng isang bansa. Yun personal debt noong taong naging presidente. So, ibig sabihin, personal debt yun. Hindi yun utang ng bansa, kundi utang ng presidente o nung nakaupong presidente nung time na yun. Yun yung odious debt sa international law. So, may ganun pala, no? May ganun palang mga term. So, dapat alam natin yan, lalo na itong debt jubilee at saka itong odious debt kasi hindi naman ako masyadong nag-aano sa international law. Pero dahil ito may sa kalakalan, sa trade, sa business, so required tayong malaman to. Dapat lang na malaman ko to. It's a requirement, it's a must. So, yun lang po.